ng kulay ng mga Christmas decorations na to. Ito yung gusto kong kulay eh. But this year nga magre-red kami. Gusto ko. Kasi nga last year ito yung theme namin. Pero ito yung favorite ng color ng mga Christmas decorations. Next year babalik ko siya. Mura lang dito sa HomeSense. Hindi siya ganun kamahalan compared sa mga Michaels. Maliit lang siya. $12. $16.99. Ngayon naman naghanap ako ng mga kitchen towels. Gusto ko yung simple lang. Hindi siya yung masyadong like, yung parang screaming like Christmas. Meron pa rin siyang red, pero simple lang yung design. So I'm thinking, ito, parang red and white lang siya. Kasi yun naman yung pinaka-theme natin. Tsaka ang iniisip ko kasi, parang yung red lang, parang accent lang siya talaga. Parang gagawin siyang red, white, and silver. Ilalagay ko lang ng accent yung red. Kasi nga, syempre may budget din tayo. Ayokong gumastos sobra ng puro red. Ganyan. Parang gusto ko to. $19.99. Sige, lagay natin. Pagpipilian ko pa yan mamaya. Good morning guys. So today is the day na ilalagay na namin yung aming Christmas tree. So today is November 2nd already. Gusto ko talaga siyang ilagay before pa ng Halloween. Kaya lang, every time na magpupunta ako sa mga stores para bumili ng mga additional Christmas decorations, wala pa siya kasi puro Halloween. Kung meron man mangilan-ngilan, talagang very few yung mga options natin. Kaya hindi muna ako bumili. Tapos, kaya hindi ko rin nailagay kagad yung Christmas tree. So, yesterday, nagpunta kami ng Cross Iron nga. So, namili kami ng mga, yung konti lang talaga na Christmas decoration. Kasi nga, parang ayokong gumastos talaga. Tsaka may budget din talaga ako for that. So, ayan, inakit ko na yung Christmas tree namin galing sa basement. So, ito na nga yung Christmas tree namin. So, tapos, yun yung sa star na ilalagay. The same pa rin for the last, this is our third Christmas. Yan, so, same pa rin. Tapos, ito yung mga old na mga Christmas ornaments. Tapos, ito yung mga nabili ko kahapon sa HomeSense. Pakita ko lang sa inyo. Saglit lang to kasi ilang peraso lang naman to. So, yun nga. Ito yung mga pinamili natin kahapon sa HomeSense. Ito lang, agdagdag lang ako ng 4. Kasi ang mahal din niya talaga is $10 for 4. $9.99. Tapos, bumili rin ako ng kitchen towels para merong konting red sa kitchen namin. Ayan siya. Hindi siya yung mga Christmas. Basta simple lang para magamit ko din siya sa ibang araw, hindi lang Christmas. Ayan. Tapos, ito, yan. Nalagay natin dito sa aming side table. Tapos, ito yung Santa Claus. Santa Claus. Na may countdown ng Christmas. Ito siya. At, last one. Si Up, ilan na nabili ko? 5 peraso lang siya. Ito. Cookie jar. Para meron din sa kitchen na konting Christmas decoration. Actually, pink siya. And may red lang dito. Kasi red nga yung team natin this year, diba? Pero since ganito rin yung, baka next year ganito ulit yung kulay namin. Yung pink, yung pastel color. So, sabi ko para double purpose. Para next year pwede pa rin namin siyang gamitin. At least ito may red and white. Meron din siyang pink and green for next year naman. So, parang dinover purpose ko na lang siya. Ayan. So, yun lang. Yun lang nabili ko. Tapos nakabili din ako ng topoki. Doon sa may bago sang store sa
Cross Iron, yung mga Korean skincare, marami siyang mga, mga Korean products. Skincare. Hindi ko alam kung paano siya pronounce. Kyoki, yun. Yung mga, basta bago siyang store sa Cross Iron Mills. If you want mga Korean skincare, marami sila. May isang part sila na parang food section, very small. So, doon lang ako bumili ng tapoke, tsaka ng ibang snacks. Yun lang yung nabili ko doon, hindi ako bumili ibang mga skincare kasi meron na ako. So, pag naubusan na lang, meron ako doon nakita na yung mga ginagamit ko ay andun siya. Yan. So, bago tayo mag-start, gusto ko muna i-open to mga blinds. Blinds, yan. Narinig ko yung hangin sa labas. Sobrang hangin. Ang lakas ng hangin niya. So, tingnan natin. Pero maaraw siya. So, which is good. It's a perfect day to put up the Christmas tree. Yun nga lang. Medyo parang parang talagang kailangan kong pilitin yung katawan ko ngayon na gawin ito. Kasi nga, parang medyo pagod yung katawan ko. Pero parang wala akong konti sa mood. Pero siguro this will help me to lighten up my mood today. And for the rest of the week, yan, para maganda yung week natin. Makakita tayo ng mga Christmas decorations. Makabring sa atin ng positive energy and good vibes lang, di ba? So, yun. We will start decorating our tree. But before that, let's open the blinds first para makita natin ang ganda ng labas at maka-happy vibes din dahil the sun can make us happy. Yung sun can change our mood. Sabi nga, ang vitamin D, which is nagaling sa araw, can give us so like a sunshine vitamin. So, parang nakapag-uplift siya ng mood natin. So, ayan. Let's open. Hindi natin ito yung na-expect. Pagbukas ko ng blind, ito nga. Ang bumungad sa atin ay nag-snow. Ayan ang snow. Hindi naman siya madami, konti lang. Snow pala last night, hindi natin alam. Ayan. May ice na, oh. Nag-turn na siya ng ice. Pero matutunaw na yan mamaya. Kasi +2 ngayon, so matutunaw. Tapos mamaya magpa+5 pa, +7 in the afternoon. So which is, I think this is a perfect day to put up the Christmas tree. Parang white Christmas, ganyan ang atake natin ngayon. Ang hangin, grabe. Rinig mo yung tunog ng hangin sa labas. So dito ko lalagay yung Christmas tree. Hanapin na natin yung, setup ko na muna yung tree. Hanapin natin yung panlagay sa ilalim ng Christmas tree. Hindi ko alam kung saan ko na ilagay. Baka andito sa loob. Sana nga andito. Ayan. Andito siya sa loob ng Christmas tree. Dito ko na pala siya nilagay. Naalala ko. So, yan. Ayan, maglalagay ulit tayo ng mask kasi itong Christmas tree na to ay napakakalat. Yung mga puti-puti niya baka masinghot ko lahat. So, ayan. Nagalan tayo nito para safe. Ayan. Ang bilis niyang i-set up ng Christmas tree na to. Sobra. Parang 10 minutes lang yata na set up ko na siya. Kaya lang i-rearrange lang natin yung mga leaves kasi siya, hindi pa siya maayos. Kaya kailangan natin siyang i-rearrange. Parang i-spread out yung mga dahon. So, ito lang yung kagandahan talaga sa Christmas tree na to. Sobrang dali. Sobra. Kaya lang sobrang kalat niya. Kita nyo, namumuti na naman ako. Tapos mamaya pala, yung mga bata, since today is Sunday, hindi kami nakapag-church kasi si Richard may trabaho siya ngayon. So, ngayon ko na lang naisipan na mag-set up ng Christmas tree. So, mamaya, as our tradition, and tutulungan nila ako maglagay ng ornaments. Katulad nga dun sa mga previous vlogs ko, about yung pagsiset up ng Christmas tree, lagi kong sinishare to sa inyo. The reason why we celebrate Christmas, yan, it's not because of the Christmas trees, Santa Claus, yung mga gifts, yung mga good vibes na nakukuha natin sa Pasko. Hindi yun yung pinaka-reason why we celebrate Christmas. We celebrate Christmas because of the birth of our Lord and Savior, Jesus Christ. Diba nga? So, kung hindi pinadala ni God, si Jesus, to die for our sins on the cross, we won't be saved. So, yun yung pinaka-main reason. To celebrate the birth of Jesus Christ. So, yan. Yun lang ang gusto ko sa inyong i-share. And
hindi siguro ako magsasawang i-share to sa inyo because minsan nakakalimutan natin talaga yung pinaka-reason bakit tayo nasa-celebrate ng Christmas. So, sabi nga, diba, Jesus is the reason for the season. So, yun lang guys, I just wanna share it with you. And, ayan, happy Sunday, and let's continue to decorate our house with so many decorations. Ayan, so, hindi pala so many, konti lang pala yung Christmas decorations natin. Yeah, ito yung Christmas Village. Dalawa lang siya. Dati, gustong-gusto ko siya. Andito na si Richard. Narinig ko na yung pag-open ng garahe namin. Tingnan natin yung reaction niya dito sa aking decoration, sa aking Christmas tree. Antayin natin siya. Hindi ko man napapakita yung dito, yung na-decorate ko na dito. Mamaya ko na siya papakita sa inyo. Kasi yung Christmas tree namin, bare pa siya kasi mamaya pa namin lalagyan ng ornaments sa mga bata. Mamayang pag medyo paggabi na. It's only like, anong oras na ba ngayon? It's like 2:30 in the afternoon. Sobrang taas ng araw. Sikat ng araw ngayon. Wala na tunaw yung mga stone na. Kasi plus na yung temperature. So, yan yung aming Christmas tree. Antayin na lang natin si Richard pumasok. Alam niyo guys, sobrang nakakasad today kasi kagabi natalo yung Blue Jays. Although hindi naman ako nanonood talaga ng baseball. Pero syempre gusto ko manalo yung Blue Jays dahil syempre ano yun, di ba? Canadian team. So, I was hoping na mananalo sila. Actually magaling sila eh. Ang dami nilang chances na manalo. Hindi lang sa Game 7, pati yung ibang mga games na supposed to be dapat sila manalo. Pero natalo. Ay, naku, nakakalungkot. Kaya yung mga kagabi parang mabigat sa loob. Mabigat-bigat sa loob. Kahit ngayon, pag nakikita ko sa Facebook, nakita ko yung Dodgers na yung nagsiselebrate sila ng championship. Parang ano, nakakalungkot. Kasi andun na konti na lang mananalo na diba? After 30 plus years, ngayon lang ulit magiging champion ng Blue Jays. So, sobrang nakakalungkot. I know maraming mga Canadians ang sobrang lungkot ngayon. Nakikita mo yung mga fans, grabe, sobrang lungkot nila. Ako nga, as in talagang hindi naman ako talaga nanonood. Kahit minsan, hindi ako nanonood ng mga Blue Jays na game. Ito lang, yung pinanood ko lang yung Game 7, tsaka ibang mga siguro a little bit of yung ibang mga games. Pero hindi ko talaga kasi maintindihan yung game. Wala talaga akong alam sa baseball. So, basta gusto ko lang manalo sila. So, imagine mo yung mga totoong fans. Sobrang heartbreaking talaga para sa kanila. What do you think? Oh, noticed it now. What? I noticed there's a Christmas tree now. Yeah, there's a Christmas tree now. That's the only thing you noticed? What else? Ay, naku, Rich. Hindi ka talaga observant. Decorations? Go look at the entryway. Nilabas ko nila mga Christmas village ko. Where do you get those? That's mine. You've had these two before? Huh? These two are both new? Yeah, that's not new. Okay, we will try this Dubai style Dubai chocolate. Yeah. Yan, galing yan sa Costco ulit. Another brand from Costco. Nutty Fruity. That's French. That's the French. I know! Ayan, ito siya. Individually wrapped again siya. Parang yung Chocovia. Ayan. Tatry natin siya ngayon. From Costco. Another one. Ganda ng araw. Tatry natin. Mabox yung... Tignan natin kung masarap siya. Ito siya. Ganito itsura niya. Ang laki. Malaki siya sa loob. Okay. Ilan laman yan? Bilangin natin. Ay, ang konti. 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13. 13 lang siya.
13 pieces. Pero malalaki din siya. So, titipidin natin siya kasi konti lang yung laman niya. Hindi tayo masyadong kain. Isa lang siguro, tapos hati. Hati na lang tayo. Here, babes, hati tayo. So, yan. Let's try. Ay, buksan. Ayan. Sana masarap yung chocolate niya at crunchy sa loob. Yung ganyan ang itsura niya. Ayan. Ay, malambot. Ooh. Look. Yan siya. Here, babes. Uy. Let's try. Cheers. Crunchy. Crunchy, ah. Ang sa galing? Product of Turkey. Not bad. Not bad. How much is it? I don't remember. $21 yata. Para siyang Chocovia. Pero ito, mas crunchy siya. Mas crunchy yung ano niya, yung filling niya kaysa dun sa Chocovia. Yung Chocovia kasi parang kukunti lang talaga yung ano yun. Hindi siya masyado talagang crunchy. Ito crunchy. Masarap yung chocolate niya. Ayan. Good. So, yan. That's our yearly tradition. Naglalagay na ng mga ornaments yung mga bata. Andre, put some ornaments now, please. So, yan. Mix ng red and silver and white. Not there, because there's one in there already. I know. Yung parang naging tradition na rin na every time naglalagay kami ng Christmas tree, ang pagkain namin ay spaghetti. Kasi yan yung pinakamadaling lutuin sa busy day natin ng pagkakabit ng mga Christmas decorations. Why is he still there? You have to hide it. Yung meatballs lang yung gamit ko para mabilis. Hindi na ako nag-ground beef. Tsaka yung mga bata, type nila itong maasim na spaghetti sauce. Hindi ito Filipino style, Italian style. Pero kumakain din sila ng Filipino. Si Andre hindi masyado niyang type yung Filipino spaghetti. Mas gusto niya yung ganitong klaseng spaghetti. Italian. Lapit na matapos. Potato? Wala si Isabel, nasa Toronto, so hindi siya nakakatulong ngayon. Kami lang ngayon. So, yan. Andre, put this one. Andre, can you put that somewhere else already, please? Mikala, do you need red in there? No. Star. Oh. Ito. Ito yung binili namin sa Hawaii, Pamilya G. Yan. Can I do that one? Put it in the middle, I think, because there's red and yours there. Where did you get this? Come on, Hawaiian. Time to put the star of the night. The main event. Ito yung pinakamahirap. Ilagay sa tuktok. Slanted? A little more to your side. There. No. Yeah, that's good. Let me see. It's not slanted, Kayla. Eh.
It's not. No, it's it. But that's good. Let me see. That's in the middle. Hey! Finally! So, ayan guys, natapos na natin i-decorate ang ating bahay ng mga Christmas decoration. So, ito ang aming entryway. Tapos, ito yung aming Christmas decoration. Very simple lang siya. So, ayan ang ating entryway. Simple, very simple lang siya. Ayan siya, may ipailaw-ilaw. Ito, meron tong music. Kasi, i-on ko lang siya sandali. Meron din siyang music at saka meron siyang ilaw. Kasi gumagalaw yung carousel at saka yung tray. Dito na tayo ngayon sa ating Christmas tree. Ayan ang ating Christmas tree. Parang medyo may kulang pa siya ng konti. Tsaka na pag lumabas tayo ulit, makabili ulit tayo ng pang dadagdag natin na kulay red na ornaments pa. So, yan. So, yan. Tapos, ito naman ang ating dining. Very simple lang din. It's from last year. Ito pa rin yung last year. From Dollarama lang yan. Ito from Dollarama, $5. Ayan siya. Simple. Simpleng-simple. Ito ang ating living room. Ang ating main coffee table. Ayan siya. Ayan. Santa Claus there. Tapos, yan. Konti lang talaga siya. Konti lang yung Christmas decorations. Tapos, yung pillowcase, wala pa siya. In-order ko sa Amazon. So, yun yung mag-a-add ng kulay red pa dito sa ating couch. Pero wala pa siya ngayon. So, ayan. So, yan lang. Very simple. Pero I'm so happy. Natapos na din siya. And good vibes na tayo ulit.